Welcome back mga ka-friendship. Siyempre, this is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. Ayan, sa mga videos natin, gusto natin mag-share ng mga experiences, mga kwentong kasambahay na pwedeng kapulutan ng konting idea ng mga baguhang aspirants natin na gusto ring magtungo at magtrabaho dito sa gitnang silangan bilang isang kasambahay. And siyempre, if gusto mo ng ganitong content, samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na to. And wag mong ipagkait ang share, like, and subscribe. Samahan mo na rin ng halampag para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. Siyempre, napansin ko, karamihan po sa mga nanonood ay hindi pa po subscribe. Inaawitan ko po kayo. Please subscribe sa ating channel para marami pa pong maabot and ma-inspire pa po tayong gumawa ng mas maraming videos. Ayan. Please help me reach my 1,500 subscribers. Mega love shoutout nga po pala sa lahat ng aking mga subscribers na laging nanonood at sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. Ayan. So guys, napansin nyo ba? Bago yung uniform natin. Yan. So, karamihan sa ating mga videos na na-post ko na ay hindi ako gaano nag-uniform. But then, bumili sila ng uniform kaya kailangan nating suotin. Yan, para sabihin nilang, wow, naka-uniform siya, sophisticated, tignan. Char. Diba? Yun yung gusto nila. Pag naka-uniforme ka, mas sophisticated ka daw. Tignan. Ayan. Syempre, para hindi matigas ang ulo natin, kapag binilhan tayo ng uniform, suotin natin kahit 1 or 2 araw man lang. Para matuwa naman sila. Ayan. Yan. So, yung uniform kasi ngayon na pag-uusapan natin is connected sa ating topic. Ayan. Marami sa mga nanonood sa ating video yung humihingi ng tip. Ano ba yung tip para magustuhan tayo ng mga employer natin? Ano ba yung tip pag unang sa dating natin sa mga amo natin? Yan. Pero para sa akin, ito muna yung dapat na lagi nating ilalagay sa ating kaisipan. Lagi nating alalahanin na kailangan kilalanin natin yung ugali ng mga amo natin, and syempre magbaon tayo ng mahabang pasensya. Ayan. At pakikisama. Yun. So, mga ka-friendship, ano yung unang tumatatak sa isip ninyo kung narinig nyo yung salitang or among babae? Meron ba kayong idea yung ugali ng ating among babae? Na kapag narinig mo yung salitang madam, ano yung unang pumapasok sa isip mo? May idea ba or pare-parehas ba tayo ng kaisipan? Alam nyo ba yung ugali ng mga among babae? 'Di ba? Dapat 'yun ang unang kinikilala natin para tayo ay makapag-adjust at para tayo ay makisama ng maayos sa kanila. Dahil lagi nating iisipin na kung hindi tayo magkasundo ng ating among babae, ang yung daily mo is magiging parang napakahaba. Imbes na 1 day lang yung pakiramdam mo, magiging 1 buwan yung pakiramdam mo sa 1 araw kung hindi kayo magkasundo ng amo mo. Nagets nyo ba yun? Yung parang pakiramdam mo is nagpipenitensya ka araw-araw? Or kung hindi kayo magkasundo ng amo mong babae ay nagiging 48 hours yung 1 araw mo. Diba? Yung tipong ganun. Ayan. So, any idea, makaka-friendship, i-comment mo naman dyan kung ano yung naiisip mong ugali ng mga among babae. Meron ba kayong idea? Ayan. So, palagay ko, iisa lang tayo ng kaisipan. No? Ito yung number 1 na kaugalian nila, lalo na dito sa gitnang silangan. Ang mga among babae ay napaka selosa. Yarn. Alam nyo ba guys na napaka-selosa ng mga among babae?
dito sa gitnang silangan. Siguro hindi lang dito sa gitnang silangan, pero kahit saang sulok ng mundo, ang mga among babae talaga ay meron ng ugaling selosa. Syempre meron din tayong ugaling ganyan pagka selosa, pero iba kasi sa kanila, lalo na dito no, kung nagselos sila, nako, mag-iingat-ingat ka na sa mga galaw mo dahil for sure magiging penitensya ang pakiramdam mo sa araw-araw. Kapag nagselos sila, iba kasi yung selos nila. No, parang gusto nilang manakit. Yun yung selos nila dito. Kaya intindihin po natin yung ganitong ugali ng ugali ng ating mga amo. Kailangan natin dito ng extra na pag-iingat. Okay? Kasi kung tayo ay pinagsilosan, marami sa mga kababayan natin ang nakadanas or nararanasan yung ganitong pinagsisilosan sila. Sila po ay pinag-iinitan. Yung parang gustong saktan dahil napakasilosa nila. Okay? Kaya lagi nyong tatandaan, una, ang pinakamaganda lang sa bahay ng amo mo ay si among babae lang. Ang pinakamatalino lang sa bahay ay si among babae lang. Syempre, ang pinaka-sexy, kahit hindi naman nagmumukhang sexy, ay syempre si among babae lang. Ang pinaka-makinis, pinaka-the best, pinaka-lahat ay dapat si among babae lang. Okay? Kasi meron talaga silang ugali nito. Apaka-selosa. Okay? And pangalawa, wag na wag kang makikipag-friendship sa kanyang asawa. Lahat ng bagay na gusto mong sabihin sa amo mong lalaki, kailangan idaan mo sa amo mong babae. Yun po. Okay? Kasi dyan nagsisimula ang overthinking nila. Yung nakipag-usap ka lang sa amo mong lalaki, yung isip na nila is nag-overthink na sila. Okay? Kaugalian na yata nila yon. So, alam po natin paano natin i-adjust ang ating sarili, makisama ng maayos, at distansya sa amo mong lalaki. Okay? Kung sinabi niyang magsuot ka ng maluwag na damit, magsuot ka. Huwag mo siyang susuwayin. Okay? Eto na naman tayo, iba't iba ang kaso natin sa ating mga amo, iba't iba ang mga sitwasyon natin sa ating mga amo, pero kung ano yung gusto ng amo mong babae, syempre para maging close kayo, lagi mong susundin ang kanyang kagustuhan. Kung sinabi niyang huwag kang maligo ng umaga, maligo ka na lang ng gabi. Kung sinabi niyang huwag kang magpupolvo, magme-makeup, maglilipistik, huwag kang maglipistik, okay? Dapat siya lang ang maganda. Siya lang yung laging pinupuri. Yan, para maging friendship kayo. At kung naging friendship na kayo ng amo mong babae, syempre, magiging magaan at hayahay ang trabaho mo the rest ng contract mo. Yan. Pangalawang ugali nila is, na napansin ko, based sa experience na rin, syempre, ay kasama ng selos, madali silang mainggit. Okay? Kung nakita nilang maganda yung hair mo, yung straight na hair mo na kulay black, gusto nila ganun din. Kung yung kutis mo flawless ka, gusto nila ganun din. Kung yung shape mo ay Coca-Cola, syempre gusto nila ay ganun din. So, dapat alam mong i-adjust yung sarili mo para magkaunawaan kayo ng amo mong babae. Sabi ko nga, dapat siya lang ang nagmumukhang reyna sa loob ng bahay. Okay? Kahit na ikaw ay Coca-Cola at siya ay 1.5, dapat siya lang yung pinupuri na sexy. Siya lang yung pinupuri na maganda. Ganun. Para hindi kanya pagsilosan at pag-initan at magiging matiwasay ang stay mo hanggang matapos ang iyong kontrata. Lagi mong iisipin na ang friendship mo sa loob ay si among babae lamang at hindi ang among lalaki. Wag na wag kang makikipag-usap or wag na wag kang
kwentuhan kung hindi naman importante yung sasabihin mo sa amo mong lalaki. Dapat lagi ang atensyon ay sa among babae. Yun po. Sana po ay naintindihan natin. Sana po ay may napulot kayong idea sa aking na-share ngayong gabi. And hopefully, makatulong din sa mga baguhan. Hindi lang sa mga baguhan, magsilbing refreshment din sa ating mga luma. Kasi minsan nakakaligtaan din natin. No? May mga bagay na nakakaligtaan tayo. So, lahat ng napag-aralan natin sa PIDOS, lahat ng na seminar natin sa OWA, lagi nating pakakaisipin, pakatatandaan para magsilbing guidance and protection din natin kung nandito na tayo sa gitnang silangan. Ayan. May mga amo kasi din na open naman na, lalo na yung mga naglalagay sa mga open country. So, hindi na din ganun sila kahigpit. Pero sabi ko nga, kung ano yung request ng amo yung babae, ay syempre yun ang pakasusundin ninyo. Since sila naman po ang mga amo natin. Okay? So, ayan. Ano't ano pa man ang nasimulan natin maganda, ipagpatuloy lamang po natin. Syempre, kung may problema, lagi po tayong manalig sa Diyos. Manalangin po tayo palagi. And huwag po kayong magpaka-stress. Siyempre, tumawag po kayo sa mga pamilya ninyo. Yan, huwag po kayong mag-overwork, mga ka-friendship. Lagi pong sinasabi sa inyo lahat ng bagay na pag-uusapan. And siyempre, kung may problema at hindi pagkakaintindihan, kausapin nyo ng mabuti dahil lahat ng bagay ay nakukuha sa mabuting usapan. Mga ka-friendship, mag-iingat